Hello mga kabs, ako si Kabos na vlogger at sa video ito pag-uusapan natin ang mga requirements ng mga cleaner o housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Saan man kayo mag-apply, o sa Dubai, sa Qatar, pag-usapan natin ang mga requirements sa mga baguhan na mag-apply at gustong mag-apply papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Bakit natin kailangan pag-usapan to? Dahil may mga kababayan tayo na mga baguhan at nagtatanong sa atin kung ano talaga ang mga requirements, paano mag-apply, paano pumasa sa interview. Pag-usapan din natin yan mga kabs sa video na to. Pero bago tayo magpatuloy mga kabs, nais ko lang i-shoutout ang ating kaibigan na si Bercasio. At may channel din sa mga kabs, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya, ang channel na Berkada TV. Alright mga kabs, ituloy natin ang usapan. Ang mga requirements talaga ng mga cleaner dito sa bansang Saudi Arabia ay ang sumusunod. Unang-una dyan mga kabs, passport. Passport mga kabs, ang una-unang requirements para sa iyong pag-a-apply. Kung wala kang passport mga kabs, mahirap mag-apply. Yun talaga mga kabs, ang unang hinahanap ng ating mga employer dito sa bansang Saudi Arabia. Kapag may passport ka mga kabs, madali ka ring matanggap o ma-hire. Halimbawa mga kabs, may mga urgent na housekeeping na kailangan, may mga urgent na cleaner na kailangan. Kung may passport ka mga kabs, mas madali kang ma-hire, mas madali kang makaalis, mas madali kang matanggap sa mga kabs. Okay, para sa mga baguhan, paano kumuha ng passport? Mag-appointment ka sa mga DFA. Marami ng DFA ngayon mga kabs. Sa SM, Robinson, sa appointment ka lang mga kabs, punta ka sa computer shop. Kung hindi ka marunong sa computer mga kabs, magpa-assist ka sa mga empleyado sa computer shop. Kasi yun ang ginagawa ko dati, hindi ako marunong mag-computer kaya nagpa-assist ako sa mga empleyado sa computer shop. Ngayon magtatanong ka naman kung magkano ang halaga ng passport. Mayroong mga 950, may 1,200 at saka kung rush talagang gusto mo, may 1,500 na passport. Okay mga kabs, pangalawang requirements natin pag-abroad dito sa bansang Saudi Arabia ay ang Certificate of Employment o COE. Importante yan mga kabs dahil yan ang hahanapin sa'yo kapag nag-a-apply ka doon pa lang sa agency sa Pilipinas. Kaya kung may certificate ka, mas madaling matanggap, madaling ma-hire mga kabs. At ang certificate mo rin mga kabs ang nagpapatunay na galing ka sa isang kumpanya ng mga housekeeping. At kumpanya mga kabs na pinapasukan mo sa mga dati mong trabaho. Yan ang nagpatunay na mayroon kang Certificate of Employment. Yung Certificate of Employment, napaka-importante yan mga kabs sa pag-a-apply dito sa bansang Saudi Arabia. Kung wala ka mang Certificate of Employment mga kabs, pwede na rin yung sinasabi nila sa TISDA na in situ. Pwede yan mga kabs kapag kayo ay mag-a-apply dito. Pangatlo mga kabs, hindi ito bilang sa mga requirements, pero napaka-importante ito mga kabs dahil ito yung magdadala sa iyo papunta dito sa bansang Saudi Arabia, ang experience. Kapag wala kang experience mga kabs, mahirap mag-apply, mahirap matanggap, mahirap talaga mga kabs. Kaya kailangan mo ng experience. Ang experience na kailangan dito mga kabs ay ang 1 year to 2 years. Pwede ka na mag-apply dito papunta sa bansang Saudi Arabia o sa Qatar o sa Dubai. At pang-apat na kailangan mo mga kabs ay ang resume. Napaka-importante ang resume mga kabs dahil doon ilalagay mo ang mga experience mo at mga previous mo na trabaho galing sa ibang kumpanya. At ang tip ko mga kabs sa mga baguhan na mag-apply ng cleaner dito sa bansang Saudi Arabia, kapag kayo ay nagpagawa ng resume, damihan nyo mga kabs para may mga choice kayo kung saan kayo magpasa ng mga resume nyo at anong agency ang papasahan nyo sa Pilipinas mga kabs. Pang-apat na requirements mga kabs, diploma. Kailangan mga kabs may diploma ka talaga mga kabs para alam nila kung graduate ka ng high school. Pero bago yan mga kabs, kailangan talaga dito sa Saudi Arabia at kadalasang hinahire nila sa mga housekeeping at cleaner ay high school graduate. Can speak English. Kahit maliit lang, kahit konti lang mga kabs makasalita ng English. Pero alam naman natin ng mga Pilipino na talagang marunong sila sa Englishan. Mas magaling mga Pilipino mag-English, di ba? Panglima mga kabs, wala sana sa listahan to pero importante pa rin ito mga kabs at pinaka-importante talaga dahil ito yung gagamitin mo sa paglalakad mo ng mga requirements, pangkain-kain mo sa daan, pamasahe mo mga kabs ay ang pera. Kailangan mga kabs bago ka mag-apply mga kabs, kailangan may pera ka. At ito pa mga kabs ang tip ko sa inyo sa pagkuha ng mga requirements. Unang kunin nyo mga kabs ay ang passport. Kasunod yan mga kabs ang ibang mga requirements.
Tapos mga kabs, kapag kayo ay nagtatrabaho pa at hindi pa kayo nag-resign sa mga kumpanya nyo at nag-a-apply pa kayo, kailangan unti-unti ang pag-apply nyo mga kabs. Halimbawa may mga hiring, puntahan nyo mga kabs, magpa-interview kayo. Pero mga kabs, huwag kayo mag-resign muna sa inyong trabaho dahil mahihirapan kayo sa financial. At kahit matanggap kayo mga kabs sa interview, pumasa na kayo sa mga iba pang mga kailangan papunta sa abroad, huwag muna kayo mag-resign hanggat hindi ninyo nahawakan ang inyong ticket sa eroplano papunta dito sa bansang Saudi Arabia. At yun mga kabs, ang kailangan mo mag-apply ng housekeeping o cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia mga kabs, madaling applyan, madaling puntahan at number 1 stepping stone para sa pag-apply ng mga cleaner o housekeeping. Ngayon mga kabs, bibigyan ko naman kayo ng mga tips paano pumasa sa interview at paano mag-apply. Paano ma-hire mga kabs sa mga employer natin dito sa bansang Saudi Arabia. Unang-una dyan mga kabs, magbihis ka ng formal na attire para mapaniwala mo ang employer na talagang seryoso ka sa iyong pag-a-apply papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Huwag naman yung naka-t-shirt ka lang, pormang tambay lang, pormang simple-simple lang. Mag-formal ka naman mga kabs para ikaw ay ma-hire o mapaniwala mo ang isang employer na seryoso ka sa iyong pag-a-apply ng trabaho papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Naka-formal ka mga kabs, naka-polo, black pants, o kay long sleeve, naka-black shoes. Yun ang magandang attire mga kabs sa pag-a-apply ng housekeeping. Huwag naman kahit housekeeping lang, hindi ka nag-formal. Formal yung attire mga kabs para ma-hire ka talaga. Pangalawa mga kabs, huwag kang magpa-late sa interview. Kasi pag na-late ka mga kabs, kadalasan sa mga interview mga kabs, sa pagpunta mo sa agency, may mga number yan mga kabs. Kagaya ko dati mga kabs, maaga akong pumunta kasi marami pa lang i-interviewin ng aming employer. Alam mong nakuha kong number mga kabs, 100 na number ang nakuha ko mga kabs. Kaya na-interview ako alas 8 na ng gabi, mula alas 9 ng umaga. Pangatlo mga kabs, ang gawin mo kapag kaharap mo ng isang employer, gawin mo ay eye-to-eye contact. Huwag kang lingon-lingon kung saan-saan yung mga kamay mo, kung saan nakarating. Kailangan mga kabs, eye-to-eye contact ang pagsagot mo sa mga tanong na binabato sa iyo mga kabs. Pang-apat mga kabs, bawat salita mo, lagyan mo ng kaunting action para mapaniwala mo ang employer, mapabilib mo ang employer, napakaseryoso mo sa mga tanong na binabato sa iyo, sa mga tanong na binibigay niya sa iyo. Lagyan mo ng kaunting action at kaunting smile mga kabs, yun ang magandang puhunan dyan. Itong pang-5 mga kabs, importante rin ito mga kabs. Kapag ini-interview ka, kailangan huwag kang makasimangot. Kailangan mga kabs, mag-smile ka. Kahit hindi mo masagot yung tanong, mag-smile ka pa rin para puntos yan mga kabs, para ma-hire ka niya. Sabihin ng employer mga kabs, tanggapin natin to kasi smiling to. Kahit siguro nahirapan sa trabaho to, nakangiti pa rin itong batang ito. At yun mga kabs, ang mga requirements sa pag-apply ng housekeeping o cleaner dito sa bansang Saudi Arabia at mga tips natin paano mag-apply at pumasa sa interview. Pero bago matapos ang ating video mga kabs, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger. Thank you very much for watching.